Magandang umaga po. Nagbili po ako ngayon ng tinapay. Nag-grocery kami ni Martin ngayon. Martin. Bili tayo ng ice cream dahil ano to siya, sale. Ang dami na namin nabili, oh. Dami na nating nabili. Ano pa comment? Yan, guys, ibig sabihin ng sip dito. Ito pila kay kita. I'm good. Ini kung nakita doon, Emily. Ini ba yan? Ito, black kita po na. No. Mas ba't auto kung di mas? Ito ka po, yung sige na. Saman gado kung di? Saman, hindi ko auto na nang ito. Ito na beltas.
galing kami ni Martin sa Lidl. Nag-grocery kami konti. Alam po ba ninyo, no? Nandun kami kanila at blended. Nagkwentuhan kami ni Angels pa na. Ang 50 euro ngayon mag-grocery, konti na lang. Kasi isang balot, 400 grams lang na giniling, nasa mga 5 euro plus na, 4 euro plus. Tas, kung dalawang bibilhin mo, di ba? Malapit na mga 9 euro na yung mabayaran mo. Kunti na lang yung bili mo sa 50 euro, pero pag noon, dami pa niyan. Kaya, hindi na talaga nakakatuwa ngayon mamili, mag-grocery. Alam pa ba ninyo, 2 weeks din akong hindi nakapunta ng Lidl. Kaya, pumama ko kay Martin kanina. Kunti lang hindi naman kunti yung binili namin. Medyo madami-dami naman. Ang nabayaran namin mga 80 euro. Ganyan po talaga kami mag-grocery ngayon ba. Yung mabayaran namin, 70, 80 euro, minsan 100. Tapos, Diyos ko, okay lang sana kung ganyan yung mabayaran mo, kung aabot ng 2 linggo or kahit 1 linggo lang. Kasi ilang araw lang yan. Tapos yung tubig, namili din pala kami ng tubig. Kasi ang tubig, pag bilhin mo yan, may pundo kasi yan. Kaya, normal lang na mas madagdagan talaga yung mababayaran mo. Pero makuha mo naman yan ulit pag sauli mo sa mga pagsauli mo sa mga bote ba. Kaya ngayon po, ganina pala, nung pamunta kami sa Lidl, merong nag-exam sa driving ba. Kasi dito sa Germany, pag exam mo na sa sa praxis, magdadrive ka, parking lot, kung paano ka mag-parking, at so, marami kang marami kang gagawin ba sa exam mo. Tapos kanina yung bata na hindi pa naman siya mga 18 pa siya yung babae. Medyo talaga siya maiyak dahil nagkamali po siya sa pag-parking kasi. Sabi kasi ni Martin, pag parking kasi tas mali ka, isa daw yan sa sa malaking fila, ang tawag niya dito, mali na magawa mo sa pag-drive. Kaya yun, hindi siya nakapasa. Kasi, bakit nalaman kung hindi siya nakapasa? Dahil, ang nahirapan po siya mag-parking ng auto niya. At saka, nagpalit agad sila ng kanyang, yung teacher niya sa pag-drive ba, nagpalit sila ng upuan. So, hindi siya nakapasa. Pag isang mali mo lang, hindi na pala yan tatapusin, no? Sayang, no? Pero ganyan talaga, stricto talaga dito sa Germany. Grabe talaga yung higpit sa dito nila ba. Dapat alam mo talaga kung paano i-parking yung auto. Ang hirap pa naman pag nasa grocery, ka, lalo na sa Lidl, sa parking lot sa Lidl, dahil ang dami kayo mag-grocery sa umaga. Tapos yung mga auto, dikit-dikit, syempre ikaw, na makuyawan ka ba, makabahan ka ba. Tapos lalo na exam po pa, tapos meron pa yung nag-exam sa'yo, nasa likod lang ng saan ka nakaupo. At tinitingnan yung mga mali mo, tapos nagkamali siya sa parking. 3 beses talaga siya nag-try na mag-parking. Tapos sabi ni Martin, pag ganyan daw, mali daw. Malaking daw yan. Kaya hindi siya nakapasa. Iyak-iyak talaga siya sa loob ba. Nakita ko kasi katabi lang ng auto namin. Hinintay muna namin siyang makaparking bago kami bumaba para hindi kami makadisturbo ba. Mayak-iyak talaga siya. Kaya, naalala ko yung time na ako nag-aral pa, nag-exam din, na hindi ako nakapasa. Ganon din yung, yung nangyari sa akin. Hindi ako nakamove on. Matagal ako nakamove on. Kasi nasiyangan ako sa panahon at sa pera, syempre. Napakahirap po talaga ng mag-aral ng driving dito. Kaya, may karamihan sabihin lang na, mag-drive na kayo. O, alam lang po ninyo kung gaano kahirap ang pag-aaral po dito. Hindi po madali. Kahit ako na-try ko na, hindi po madali. Kaya ngayon, hindi ko pipilitin yung sarili ko magbalik ulit. Gusto ko kung magbalik ako ulit sa pagdadrive. Mag-focus talaga ako ba? Wala akong ibang gagawin. Wala mo ng social media para maano mo talaga. Ang hirap naman yan, no? Ngayon, yan ang contact natin sa family natin. Gamit natin ng social media. Ito yung binili namin pala, tinapay. Hindi din tayo nito. Daming tinapay. Ito kay Oma. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na bigas sa Lidl na binibili ko. Ciao, kakao. Ciao, kakao. Ciao. Yun ang laki ng
watermelon na dala ni Fiona. Mama here. Yeah? Shucks, Anish? Pati man. Biging gilays na rin. Alam po ba ninyo, pag uwi ni Philip kanina galing eskwelahan, meron po siyang karapata kasi meron po silang ginawang project nila ngayong week na to. Tapos pumunta po sila sa mga, iwan ko kung saan sila pumunta kanina. Tapos sabi ni Philip, mahaba daw yung mga damo ba. Pag mahaba kasi may karapata yan, lalo na pag may mga animals na pumupunta, katulad ng mga pusa, mga aso. Tapos sabi ni Philip na doon sila, iwan ko lang kung saan sa banda pumunta dito sa amin. Basta nung pag-uwi niya, sabi ko sa kanya na huwag niya hubarin yung damit niya sa taas kasi baka sa damit niya lang, hindi kasi makita mo yan agad dahil maliit. Sabi ko sa kanya sa baba siya kasi nung pagdating niya pala, binuksan ko siya ako nagbukas sa kanya sa pinto. Sabi ko sa kanya dito siya sa baba maghubad ng damit. Ayun, habang naghubad siya ng damit sa baba, so, umakyat ako dahil nagluto po ako ng pagkain nila. Nung pag-akyat ko, sumigaw siya, "Mama, meron akong karapata." Sabi niya sa akin, tapos nagbaba ako. Ang kinatakutan ko pa dahil hindi ko po pa alam paano yan tanggalin. Kaya ko naman siguro kung gustuhin ko, pero hindi ko pa kasi yan na-try na ako mismo nagtanggal ba. Natakot ako baka maiwan yung ulo. Kaya sabi ko, sino ba yung patanggalin ko nito? Ako, wala kasi si Michelle, wala din si Martin. Si Martin nagtrabaho na kasi panghapon si Martin, alauna yan siya alis dito pag panghapon niya ang trabaho niya. Tapos si Philip umuwi mga 4:00 na. Tapos wala din si Michelle dito, hindi pa umuwi. Sabi ko, sino ba magtanggal nito? Kaya tinanong ko yung kapitbahay namin dito sa harap. Hindi daw siya marunong kasi hindi pa daw siya nakatry din magtanggal. Tinawagan ko yung kapitbahay namin na kaibigan ko na taga Poland siya. Kasi may anak yung dalawa. Sabi niya, alam ko yan kasi yung anak daw niya lalaki tuwing umaalis daw, pumupunta daw ng Spielplatz. Pag uwi daw, may karapata daw, tag-iisa. Kaya halos araw-araw daw. Lalo na pag ngayon, tig-init. Kaya sabi niya, sige, dalhin mo dito si Philip. Ako na magtanggal. Kaya siya nagtanggal. Salamat talaga ako ba dahil nandyan siya at siya nagtanggal. Sus talaga tingnan. Ano ka ba? Kasi pag maliit pa lang yan siya, okay pa yan. Kasi pag hindi mo yan nakita na meron ka palang karapata sa katawan mo, tapos pag lumaki na yan po ang delikado dahil meron po yung bakterya ba. Kaya kailangan mo pumunta agad sa doktor para mabigyan ka ng gamot. Kaya yun po ang kinatakutan ko kasi sabi ko kanina kung wala talaga makatanggal nito, dadalhin ko si Philip sa doktor. Kasi ayaw ko po talaga na ako magtanggal, baka maiwan yung ulo ba. Okay lang sana kung nakatry na ako magtanggal ng ganyan. Hindi pa kasi ako nakatry kasi pag meron kasi mga anak ko niyan, at hindi naman sila palaging na merong karapata kasi pag numaalis kami, pagkasama namin sila, nag-iingat talaga kami, pinagsabihan talaga namin, tas tinitingnan ko talaga yung nila ba, tas kanina kasi sa eskwelahan kasi nila, may ginagawa silang project pa, tas pumunta daw sila sa gubat, kaya yun, doon yan nakuha ni Philip. Kaya pag noong si Michelle sa kindergarten, si Fiona try, nung kay Fiona naman, ang nagtanggal nung time na yun ay sino pa nagtanggal nung kay Fiona? Si Fiona nakatry na din isang beses. Siguro si Martin. At ako din nakatry na din isang beses. Si Martin din nagtanggal. Isa pusa namin. Di ba yung pusa namin? Ang dami din ganyan noon. Si Uma pong tagatanggal yung unang pusa namin. Kasi itong pusa namin na puti. Pangalawa na to eh. Yung una namin pusa, yung kulay black. Yun, dami nung karapata. Si Uma ang tagatanggal. Si Uma alam paano yan tanggalin. Kaya ayaw ko po talaga na ako magtanggal. Si Philip po, nakagat na din siya noon. Dinala ko siya sa doktor. Sus, Diyos ko, Lord. Natanggal siya ni Uma, pero dinala ko pa rin siya sa doktor. Sabi ng doktor, wag daw magpanik. Saka na daw magpanik pag namula siya at lumaki ang kagat. Pero pag natanggal naman niya yung ulo, wala daw yung problema. Lalo na pag maliit pa. Yun ang sabi ng doktor sa akin. Kaya ako nagpanik talaga ako nung time na yun. Nung maliit pa si Philip. Kain tayo ng pakwan. Matamis siya. Kahapon ko to nabili sa Lidl. Si Michelle, ang daming nakain kagabi. Siguro mga 8:00 kami kumain ito. Kaninang madaling araw, sumakit yung tiyan niya. Tapos pinapawisan daw siya ng, grabe daw yung pawis niya. Hindi pumasok kanina dahil sakit daw yung tiyan ba. Hindi naman ba pwedeng kumain ito sa gabi? Kasi first time din ata namin kumain ng gabi nito. Kagabi din, sumakit yung tiyan ko. Michelle, kami lang dalawa. Si Philip at si Fiona, kumain naman sila. Iwan ko lang.
kung bawal po ito kainin na sa gabi. Nagmamadali po kami ni Fiona dahil sasali po yan siya sa marathon. Katulad last year, di ba? Kung nakita po ninyo last year sa ano ko, sumali po yan siya. Ngayon, sasali na naman siya. Oh, ready na siya. Kaya nagmamadali kami dahil yung bus namin nandyan na. At si Martin hindi nakakuha ng ano. Uuwi sana siya ng maaga ngayon dahil nga ito si Fiona gustong sumali. Ang init ngayon, oh. Si Fiona gustong sumali. Kaya hindi siya nakakuha. Dahil yung kasama niya sa machine ngayon may sakit. Hindi daw nagpumasok. Alas 6 sila mag-start pero 1 hour pa lang nandun na kami. 1 hour pa bago mag-start ang ano, marathon. Nandun na kami dahil bibilihan ko pa yan siya ng mainom. Yan, pauwi na po kami. Katatapos lang. Fiona kami. Natapos ni Fiona at si Fiona may... Saan ka na? Ito, pangalawang beses na po niyang sumali. Next year, sasali na naman yan siya. Sana next year, yung sasalihan niya ay bisikleta. Ngayon kasi takbo, tas last year din takbo din siya. Sana next year, bisikleta na para matuto siyang, ano ba, ano talaga siya ba, para ipagpatuloy niya yung pagbisikleta para sasali siya next year. Dito muna kami dahil nag-message pala si Martin sa akin kung nandito pa kami. Baka kukunin niya kami or baka maaga siyang matapos ngayon. Kangen ba Ismail here? Kaya dito na muna kami. Habang hinihintay namin si Martin na magtawag sa akin or mag-message. Kasi hindi ko napansin yung message niya. Ang ingay kasi dun. At alam po ba ninyo, pagkatapos niyang tumakbo, kumanta pa yan sila. Kaya natagalan kami dito, mag-alas 8 na. Hintayin ko na lang muna matapos. Si Fiona, hindi pa siya pagod. Tumakbo na naman siya. Fiona, pass out ne? Grabe power ng bata. Wow. Ang daming tao ngayon doon sa mismong gitna ba. Dito kami kasi wala masyadong tao dito. That's right, I'm just playing. No talk. Yeah? Pagod. Napagod daw siya. Mama, nächstes Mal darf ich schon mit Fahrrad? Yeah, musst du weiter lernen. Sabi niya kung pwede na siya next year magbisikleta. Bisikleta yung salihan niya. Sabi ko na mag-practice pa siya para pwede siyang sumali. Sa mga anak ko po, ang hindi po sumali sa ganito, sa marathon, si Philip lang. Si Michelle sumali din siya. Kay Michelle bisikleta. Unang sinalihan ni Michelle ay takbo. Pangalawang beses na sumali niya bisikleta. Pangatlo bisikleta din. At pang-apat bisikleta din. Hanggang matapos siya sa elementary. Every year sumasali sa Ate Michelle. Ito naman siya. Gusto salihan lahat. Lahat gusto niyang salihan. Yeah. Tumapi na. Punta na kami doon. Ang layo pa naman ng bus station ngayon dahil nilipat muna nila dahil sirado dito. Thank you for watching. Sige na. Thank you. 2, 3, yo. Hello guys. Goodbye guys. And like and subscribe on Mommy Rose channel. Goodbye. Living the highs and lows.